Good morning Mindanao, Philippines. Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Salamat po ng marami sa ating Amang Diyos na nasa langit na hanggang ngayon nakapagpatuloy pa rin tayo sa mga pagtuturo sa kanyang mga kautusan. Mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po akong nagbabala sa inyo. Ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. Baka nasahanay kayo sa limang mga relihiyon na gumagamit ng Biblia at ginamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo para marami silang mga tao magiging membro nila para magkaroon sila ng mga maraming pera, magkakapira sila. Pinipirahan nila ang mga membro nila, ang mga tao. Sabi nila, sila daw ang tunay na relihiyon. Sapagkat ginamit nila ang Biblia, ginamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung Iglesyang Agham. Ano po ba ibig sabihin ng Iglesyang Agham? Sa Bisaya, Igham. Bakit na tinatawag yung Agham, Igham? Noong pagbilang nila, marami na silang pira. Ano ang sabi ng kanilang pinuno? Agham, Igham. Marami na ang pira ko. Yun po ang ibig sabihin ng Iglesyang Agham. Ano po ba? Ano pa? Sino pa? Yung mga relihiyon nga kung wari nagsusuot sila sa suot ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kapatid, kung natatandaan ninyo, ang Panginoong Hesukristo, siya lang po ang nag-iisang kordero. Nag-iisang anak ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Ingatan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat sa aking paglisan, sa kanyang pag-alis, ay may tao na titindig at isusuot ang suot ng isang kordero. Tandaan mo sino ang nag-iisang kordero ng anak ng ating Diyos? Ang Panginoong Hesukristo. At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ingatan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat sa aking pagtalikod, sa aking paglisan ay may tao na magsusuot sa suot ng isang kordero. Sino po ba ang mga tao na nagsusuot sa inisuot na damit ng ating Panginoong Hesukristo? Sila. Yun, number 1. Ang Iglesia Pilipinista, Katolisismo, marami sila. Tandaan niyo, kapatid, kaibigan, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ako nagsabi nun, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung
may isang magtuturo na ang kanyang itinuturo ay hindi ko itinuro, huwag mo silang pakinggan. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Kung mayroong magtuturo na hindi ko naman itinuro, huwag mo silang pakikinggan. Ano ang ginagawa nila? Yung iba, kung wari, nagbabasa ng Biblia. Makita mo sila nasa kanto, ang iba nasa mga bus terminal, ang iba sumasakay ng bus, nangangaral, dala-dala ang Biblia. At nanghihingi sila ng abuloy. Marami, napakarami nila. Sila'y mga sinungaling. Sino ba ang mga taong mga nagsisinungaling? Number 1, ito si Charles Fox Parham. Sino po ba itong si Charles Fox Parham? Siya po ang founder ng Pentecostal. Isa siya na taong gumamit ng Biblia, pero iba na ang mga sinasabi niya. Hindi na nasunod ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Itong si Charles Fox Parham, ito ang malaking dragon na sumuway sa ating Amang Diyos. Akala niya, kaya niya ang ating Amang Diyos. Noong panahon na yan, hinulog siya dito sa ating mundo. At ang narinig ko nung una pa, ang sabi ng isang anghel, nahulog na ang isang malaking dragon. Sino ang malaking dragon? Iyon si Charles Fox Parham. Ang katunayan po na siya ang isang malaking dragon, walang ibang tao na bumubuga ng malalakas na apoy. Yun ang totoo. Yun ang ginagawa niya. Bumubuga siya ng apoy. Marami kayong mga computer, may mga laptop kayo, may mga cellphone kayo. Paki-search na lang sa YouTube, sa Googles. Di ba makita ninyo kung ano ang mga ginagawa niya? Ang ginagawa nga pagsamba niya, ay nakipagsiksya sa kanyang mga membrong babae. At ang mga binata naman ay ganon din ang ginawa niya. Ang tanong, iyon bang pagsamba na yan ay kaluburan ng ating Amang Diyos? Hindi po malulugod ang ating Amang Diyos sa mga pagsamba na yan. Ang mga pagsamba na yan ay
pagsamba kang Satanas. Maraming mga Pentecostal, mga pastor, mga pastora, mga pastor sa mga Pentecostal, wala silang kibo. Noong nagsabi ako, may mga cellphone kayo, i-search ninyo kung sino ang founder ng Pentecostal. Ini-ignore lang nila. Ito naman si Peter Suyung-si, isa din sinungaling na tao yan. Siya ang anak sa espiritu ni Charles Fox Parham, yung dragon. I-search niyo kung sino ay itong si Peter Suyung-si. Si Peter Suyung-si, siya ang founder ng Born Again. Isang sinungaling na tao. Bakit po? Ang relihiyon ng isang insect, ang tawag nun ay Tripitaka Buddhista. Iyon ang relihiyon ng mga insect. Ano ang tawag sa relihiyon ng mga insect? Tripitaka Buddhista. Buddha ang kanilang Diyos. Bakit nagtayo siya, si Peter Suyung-si, ng relihiyon na Born Again? Sabi niya, para magkaroon siya ng maraming pira. At totoo naman, lumaganap sa buong daigdig ang Born Again. Ang Pentecostal, lumaganap din sa buong daigdig. Ang Iglesyang Agham, lumaganap din sa buong daigdig. Ang Pilipinista, lumaganap din sa buong daigdig. Ang mga protestante, lumaganap din. Ang mga pagsamba na yan, kinasuklaman ng ating Amang Diyos. Hindi kayo maliligtas sa mga maling mga paniniwala. Ngayon, dumating ang araw. Sabi yan ni Daniel sa 6:2 sa Daniel. Ang dagat ay hinambalos sa 4 na malalakas na hangin. Saang talata yun sa Biblia? Daniel 6:2. Ano ang sabi? Ang dagat ay hinambalos sa 4 na malalakas na hangin. Sino itong 4 na malalakas na hangin? Ito si Jehovah, Jireh, Jesus Christ. Yan. Ang 4 na malalakas na hangin ay dumating na. Nandito na. Rehistrado sa Security of Exchange Commission ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Para hindi tawagin na kulto. Pero may mga taong nagsasabi
ang relihiyon na ito daw ay kulto. Ang kalaban nila ay ang Panginoong Hesukristo at ang ating Amang Diyos. Marami ng mga tao nakita ko nangungutya. Nasaan na sila ngayon? Tinabunan na ng lupa. Ang sabi sa Daniel 6:2, ang apat ay may mga mahait na mga ngipin kasing hait sa talim sa suwab ng isang itak o isang espada. Alam ko na nabasa nila yan. Alam ko na nabasa din nila ang Daniel 12:4. Pero hindi nila pinaalam sa kanilang mga membro para marami pa sila na mga magiging kaanib. Para marami ang 10%. Maraming ikapulo na makulimbat nila. Yung 5 malalaking relihiyon, kaibigan, kapatid, baka isa ka sa nagiging membro nila. Silang lahat ay susunugin sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang sabi nila, sumasamba naman kami. Kami nanalangin naman. Oo. Sumasamba kayo, nanalangin kayo, pero mali yung pagsambang ginawa ninyo. Mali yung panalangin ninyo. Saan kayo nagkakamali? Bakit tinawag ninyo ang ating Amang Diyos na Lord God? Hindi naman pwedeng tawagin mo siya ng Lord God. Hindi man siya drug lord. Ang Panginoong Hesukristo, bakit tinawag mong Lord? Lord. Akala ninyo na natutuwa, nasisiyahan ang ating Panginoong Hesukristo sa mga pagtawag ninyo sa Kanya? Pagdating ng araw ng paghuhukom, isa din kayo na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang iba pa nga nagsasabi, Panginoon, Panginoon, nakapanggamot kami sa mga taong may mga malubhang mga sakit dahil sa inyong pangalan. Ang iba naman ay nagsasabi, Panginoon, Panginoon, nakapaalis kami ng mga dyablo dahil po sa inyong pangalan. At ano naman ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao na yan? Umalis kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo kilala. Gumagawa ng mga kasalanan. Iyon ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni pastor, nakapanggamot siya. Di ba marami kayong makikita sa mga telebisyon, sa Facebook, sa YouTube? Di ba may makita kayo na may mga pastor na
nanghiling sila. Mga pare, marami. Ang iba, napasukan daw ng mga masamang espiritu, napaalis nila. At mayroon pang iba, gumamit ng tubig. Pinainom nila sa mga tao. Gumaling naman. Ang ibig bang sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo, siyang gumawa para magaling yung taong masakiton? Yung taong may malubhang sakit? Hindi. Dahil itong si Diablo na ito, itong si Satanas, ay nanggagamot din. Nagpapagaling din. Kaibigan, kapatid, baka nandyan ka. Baka ikaw, isa ka sa mga miyembro nila. Umalis ka na dyan. Hindi ka maliligtas dyan. Saan ka maliligtas? Dito ka maliligtas. Sa apat na malalakas na hangin, ang Holy Quadrogy Religion Incorporated. Dito ka sumunod. Dito ka. Dapat nandito ka sa daan. Kasi ang Holy Quadrogy Religion ang tamang daan tungo sa iyong kaligtasan. May hula po ba si propetang si Isaias? Mayroon po. Ano ang hula ni propetang Isaias? Nakita ko doon sa malayo na may isang taong titindig at magtuturo sa mga salita ng Diyos. Saan po ba itong malayo? Ang malayo, kung sundin nyo, basahin ninyo ang Filipinos history, ang Far East, ang malayo. Saan po ba itong Far East? Ito ang bansang Pilipinas. Ngayon, saan dito sa Pilipinas makikita mo ang Holy Quadrogy? Dito sa lupang pangako. Saan po ba itong lupang pangako? Itong Mindanao. Ito ang lupang pangako. Bakit hindi sa Luzon? Bakit hindi sa Visayas? Kaibigan, kapatid, tandaan mo, ang Mindanao, ang lupang pangako. Yun po ang hula ni propetang si Isaias. Ngayon, kayo nandirito, kahit wala kayong makakain sa inyong bahay, pero nakarating kayo dito, may mga sakit kayo sa inyong katawan, pero nakarating kayo dito. Sino po ba ang isang tapat na lingkod ng ating Amang Diyos na isang propeta? Si Elias. Sino po itong si Elias? Isang propeta ng ating Amang Diyos. Noong hinahanap siya ng isang hari, gusto siyang patayin, at siya nagtatago. Nung sa kanyang paglakbay, para hindi siya makita sa hari, kasi papatay siya, may nadaanan siya na isang babaeng biyuda at may isang anak.
Bilang isang tao, si propetang si Elias, gigutom siya. Ang sabi niya sa babaeng biyuda, pakanin mo ako, ako'y nagugutom. Ang sabi naman ng babaeng biyuda, mayroon akong kakunti na lang na harina dito. At may kakunti na lang akong lana para pagluto para sa aming makakain. At wala na ako pang makukuhan pa kung saan ako kukuha ng mga pagkain o harina namin. Ano ang sabi ni propeta si Elias? Tandaan mo ito, kapatid, hindi lang si Jesucristo ang may sabi nito, pati si propetang si Elias. Anong sabi ni propetang si Elias? Lutuan mo lang ako. Ako'y nagugutom. At hindi ka mauubusan. At nagluto ang babaeng Yuda. Kumain si Elias. At natupad ang sabi na hindi siya mauubusan. Nagugulat ang babaeng biyuda. Dumarami ang kanyang harina, pati yung mantika, pati yung lana na gamitin. Nagkaroon ngayon ng sakit ng ang kanyang anak. Yung anak ng babaeng biyuda, nagkakasakit. Ano ang sabi ng babaeng biyuda? Elias, nagpunta ka pa dito para kunin sa akin ang aking mahal na anak. At kinuha ni Elias ang bata. At hinawakan ni Elias. Binuhat niya ang bata. At nagsabi, Amang Diyos, hindi pa ngayon dapat kunin ang buhay ng bata. Hindi pa dapat ang ibig sabihin, dapat mabuhay pang bata. At sa kapangyarihan ng ating Amang Diyos, nabuhay ang bata. May ibig sabihin po lang, kung kayo'y nagkakasakit, lumapit ka sa ating Amang Diyos at idalangin mo sa Kanya ang iyong karamdaman para gumaling ka sa iyong karamdaman. Yun po ang ibig sabihin. At nung hinabol si Elias sa mga sundalo sa hari kasi gusto siyang patayin. Bakit gusto patayin si Elias? Ano kasi ang sabi ni Elias, matinding gutom sa kanilang kaharian. Ngayon, uminit, matinding gutom. Gusto sari patayin si Elias. At sinundan siya. At siya'y nagtatago. Wala na siyang makakain kahit ano. Sa awa ng ating Amang Diyos na makapangyarihan higit sa lahat, may mga ibon nagdadala ng pagkain at pinapakain si Elias. Mayroon lang ibig sabihin tungkol naman sa pagkain at iyong susuotin at iyong iinumin, huwag kayong magbalisa. Ang lahat ay ibibigay sa Diyos sa inyo. Uunahin lang ninyo siya. Yun lang po ang ibig sabihin. Kapag taimtim ang iyong panalangin, binuksan mo ang iyong puso at pinapasok mo ang ating Amang Diyos sa iyong katawan, sa iyong puso,
ang lahat na iyong hihingiin, ibibigay sa Diyos sa iyo yan. Huwag ka lang mag-alinlangan. Ganun kasi ang tao eh. May pag-alinlangan. Matatanggap ko kaya ito? May biyaya kayang matatanggap ko? Yun, di ba? Karamihan sa tao, yun, di ba? Ang nasa isip ng tao. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Sino ang tapat na alagad o lingkod ng ating Amang Diyos na isang propeta? Si Elias. Tandaan mo, kaibigan kapatid, noong nagutom na si Elias, nakadaan siya sa isang bahay ng isang biyudang babae at may isang anak. Ang sabi ni Elias, pakanin mo ako, ako'y nagugutom. Ano ang sagot ng babae? May kakunti lang akong harina dito. May kakunti din ako ng lana. Ang ibig sabihin, wala nang iba pa. Wala na ang ibig sabihin. Pero anong sabi ni propetang si Elias? Huwag kang mag-alala, hindi ka mauubusan. Nagluto ang babaeng Yuda at pinakain si Elias. Tandaan mo ito, kaibigan kapatid. Noong nakakain si Elias, nagugulat ang babaeng Yuda, hindi, lalo pang dumami yung harina niya at yung lana niya, yung mantika niya. Lalo pang dumami. Anong ibig sabihin nun, kaibigan kapatid? Walang imposible sa kapangyarihan ng ating Amang Diyos. Tapat ka lang sa Kanya. Ngayon, may kapitbahay ka, inaway mo pa. Tapat ka sa Diyos niyan? Maliligtas ka niyan? Hindi. Kaibigan kapatid, noong nasundan si Elias sa mga sundalo ng hari, ano ang ginawa niya? Nagtatago si Elias doon sa kabundukan at wala na siyang makakain. Pinapakain ba si Elias sa ating Amang Diyos? Pakisagot mga kapatid. Pinapakain. Sino ang nagdala ng mga pagkain? Ang mga ibon. Ang mga uwak. Araw at gabi, may makakain at hindi nagugutom si Elias dahil si Elias ay isang tapat na kanyang lingkod, isang tao na may takot sa ating Amang Diyos. Ganon sana ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Ganon sana ang iyong paninindigan. Ganon sana ang iyong mga paniniwala na may Amang Diyos na sa langit na siyang nagbibigay sa lahat. Ang gusto lang sa ating Amang Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Mahalin mo siya higit sa lahat, una sa lahat, una sa lahat. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng gabi at umaga. Manalangin kang palagi. Tawagin mo siya. Ang lahat ng iyong hihingiin, ibibigay niya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya dapat
ang isang taong tapat sa Kanya. Walang sawa sa pagpapanalangin, walang sawa sa mga pagsunod sa Kanyang kautusan. Ano ang Kanyang kautusan? Baka nandyan ka sa 5 mga malalaking relihiyon na ginagamit ni Satanas para malinglang niya ang kaisipan ng tao. Baka nandyan ka, lumabas ka na riyan, umalis ka dyan, hindi ka maliligtas. Susunugin ka pagdating ng araw ng paghuhukom. Tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.